Mga kababayan, kamusta po? Si Kamanong po, nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Mag-umpisa na po tayo, magkomentohan na po tayo. Ito po, may nilabas na pong desisyon mga tambay. Halos breaking news po ito. May nilabas na pong desisyon ng Korte Suprema dito po sa PhilHealth mga tambay, yung pagkuha po ng pamahalaan ng binagoongang Pilipinas ng hindi bababa sa 60 billion mga tambay. Pera po ng PhilHealth, contribute po ito ng taong bayan mga kabayan. Pinag-uutos na po ng Korte Suprema na isauli po o ibalik ang 60 billion mga tambay na nilipat po nila sa National Treasury. Ito po mga tambay, ang pahayag po ng Korte Suprema na talagang matindi po itong gobyerno ito mga tambay. Grabe. Ito po. Ano kaya ang mangyayari dito mga kababayan? Paano kaya nila isasauli ito mga kababayan? Maisasauli po ba ito na yung pera ay hindi manggagaling sa ating buwis o sa ating buwis pa rin kukunin para isauli ang 60 billion? Hindi kaya. Pakinggan po muna natin ang tagapagsalita po ng Korte Suprema. Grabe, no? Grabe itong gobyerno ito. Pasensya na po kayo kasi yung... In the 2024 GAA. The Supreme Court also ruled that Special Provision 1D is void because it impliedly repeals Section 11 of the Universal Health Care Act, or UHCA, and the sin tax laws. Under Section 11 of the UHCA, PhilHealth is required to maintain reserve funds up to a ceiling equivalent to 2 years of projected program expenses. Each year, PhilHealth must set aside part of its net income as reserve funds, and any unused funds must be invested so that earnings are added back to these reserves. If the reserve funds exceeds the ceiling, the excess must be used to increase the benefits under the National Health Insurance Program and to reduce members' contributions. Section 11 also expressly provides that no portion of the reserve fund or its income may be transferred to the national government or any of its agencies. The Supreme Court ruled that reallocating PhilHealth's supposed excess reserve funds through Special 1D and DOF Circular Number 003-2024 makes compliance with Section 11 impossible. These measures undermine the very nature of PhilHealth funds as pooled resources for social health insurance, hinder the UHCA's goal of delivering comprehensive and universal health care, and ultimately violates the people's right to health and to an affordable, sustainable, and accessible public health insurance. The Supreme Court stressed that Congress cannot repeal Section 11 through the GAA, which may only provide appropriations consistent with existing laws. It cannot amend or overturn substantive policy. Any changes affecting the UHCA, particularly PhilHealth's reserve funds, must be enacted through separate legislation. The Supreme Court further found that Special 1D contradicts the sin tax laws, which earmark specific percentages of excise taxes on sweetened beverages, alcohol, and tobacco products exclusively for the UHCA. The Bureau of Treasury must set aside these amounts for the UHCA's implementation, and Congress must fully allocate them to PhilHealth through the GAA. Congress cannot reduce, suspend, or withhold these earmarked funds. The Supreme Court added that while the state may adopt measures to improve the economy, such measures must not contravene what the Constitution itself guarantees: affordable health care for all Filipinos, especially the underprivileged. The Supreme Court also ruled that the Finance Secretary cannot, in any capacity, augment any item in the GAA
because this power belongs to the President. The Supreme Court also ruled that the President did not commit grave abuse of discretion when he certified as urgent House Bill number 8980, now the 2024 GAA, which dispensed with the requirement of reading on 3 separate days and the printing and distribution of copies in advance. Except in cases of grave abuse of discretion, the authority to decide whether a certification of urgency is valid rests solely with Congress. In this case, Congress approved the President's certification to expedite the passage of the bill. The Supreme Court also denied the petitioner's request to determine the liability of the DOF Secretary for technical malversation and/or plunder, ruling that such matters are improper for resolution in this case. The only issue properly before it is the validity of the issuances and whether they were issued with grave abuse of discretion amounting to a lack or excess of jurisdiction. The Supreme Court ordered that the remitted funds amounting to 60 billion pesos be returned to PhilHealth through the 2026 GAA. The full text of the decision and the separate opinions may be accessed on the Supreme Court website. Thank you. Signed in the 2024 GAA. Yan po mga tambay, grabe po ang ginawa po ng Binagong Pilipinas sa ating pong PhilHealth mga tambay, sa ating pong contribute mga kabayan. 60 billion po ang nailipat po nila dyan at pinababalik na po ng Korte Suprema ang 60 billion dito po sa national budget sa 2026 at bumoto po ang ating mga hurado mga tambay, ang mga justices ay 15-0 mga tambay. 15 justices ang bumoto na pabor mga kabayan sa paglipat. Talagang yun, pinatunayan po ng Korte Suprema na mali at illegal ang ginawa po nilang pagkuha ng pera ng PhilHealth. 60 billion. Di po ba ang plano nila dyan 89 billion? Hindi po ba? Nakakalungkot lang po, no? Pati po yung subsidy ng PhilHealth galing po sa Sinstax. Di ba? Yung dapat po na buwis galing po sa Sinstax, hindi pa rin po nila ibinigay. Tapos kinuhanan pa nila ng 60 billion. Kung hindi po ito naagapan, ay ang plano po nila dyan ay hindi bababa sa 90 billion ang kukunin po nila dyan sa PhilHealth. Tama po ang Korte Suprema di ba? Bakit mo kukuhanan ng pera ang PhilHealth? Di po ba? Samantalang kung sasabihin mo na maraming fund ang PhilHealth, dapat nga dyan magamit po sa mga miyembro, lalong-lalo po sa mga nagbabayad po sa PhilHealth. Di ba? Mas mababawasan ang kanilang gastusin, ang aming gastusin, at lalaki ang benepisyo sa mga miyembro nito. Hindi po ba? Ang nakakalungkot mga kabayan, imbis na tulungan mo ang taong bayan, ninanakawan mo pa, umano. Grabe po katalamak sa pera ang mga tao ito. At ang tanong po natin, meron pa yan Paano po yung GAA? Yung 2025 national budget. Matambay, di ba? Yung ginawa po nila sa GAA. Di ba? 241 billion po yan na naisingit po nila dyan sa mga blanco. Di ba? Yan po ay inapila rin po yan. Di ba? Dinala rin po sa Korte Suprema yan. Nila Attorney Vic Rodriguez at nila Congressman Ungab. Sila Attorney Topacio. Yung grupo po nila Attorney Torion. Hindi po ba? Nasaan na po kaya yan? Sana po ay bigyan na rin po ng pansin yan. Napakatagal na rin po yan. Hindi dinala po nila yan sa Korte Suprema. Hindi po ba yung ginawa po nila sa budgeting? Naisingit po nila yan, yung 2025 GAA na naging gago. Hindi po ba? Dahil nga po doon sa Bicameral Conference Committee report, doon na po nila nilagay at isiningit. Hindi po ba? Kaya nga po isang damukal na anomalya ang ginagawa po ng gobyerno ngayon.
lalong-lalo pagdating sa pera. Hindi po ba mga kabayan? At yung PDIC, grabe rin po ang issue dyan. 100 mahigit. 100 plus billion po ang nakuha rin daw po dyan sa PDIC. Mga kabayan, ang ating kabangkuhan. Ibang klase po mga kabayan. Sana sunod-sunod rin na po ng Korte Suprema ang mga ginawa po na kawalang hiyaan at kademonyuhan pagdating sa pera ng taong bayan. Ito pong binagoong ang Pilipinas, mga kababayan. At syempre, ilabas na rin po ng Korte Suprema yung desisyon. Sa bagay, pinasasagot na po ng Korte Suprema yung ginawa pong pag-aresto, yung petisyon ng pamilya Duterte sa pag-kidnap, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sana po lumabas lahat ng katotohanan at hindi po mabusalan at hindi po masilaw sa maleta na basura ang Korte Suprema. Huwag naman po sana kayong masilaw at matakot sa kapangyarihan na nakaupo ngayon. Hindi po ba? At ang nakakalungkot po mga tambay, paano po ang pagsasauli nito? Ito po ay inuutosan po na isauli ito pong budget dahil meron po tayong budgeting na ginagawa at hindi pa tapos, hindi pa na ipapasa ang 2026 national budget. At diyan mo ngayon isisingit o ipinababalik sa 2026 national budget. Ang diyan po ilalagay po sa gaayan. Ang tanong, mga kababayan, paano kaya nila ibabalik? Idadagdag na naman po kaya sa ating buwis? Sana tinuklas Saan kaya nila dinala yung 60 billion? Saan kaya dinala yung 60 billion ng pamahalaan sa pangunguna po ni Bonget, ni Bangag na tinatawag ng kanyang ate? At ang nakakalungkot, buwis. Kukunin na naman yan sa atin, sa buwis natin, ang 60 billion na pinasasauli dito po sa 2026 national budget. Unbelievable. Kung hindi man magkasya, mababayan ang ating buwis, ipangungutang na naman nila yan dahil inuutusan na sila ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth yung 60 billion. Tayo na naman ang magsasakripisyo niyan. Yung ginawa nila kabalbalan. Tapos ngayon, ang issue ng gobyerno puro pagnanakaw. Kaya maiisip ng taong bayan, maiisip natin itong 60 billion ay nanakaw din nila umano. Ninakaw din nila umano yan. Dahil ang issue po ngayon sa gobyerno ng binagoong ang Pilipinas ay puro pagnanakaw ng mahigit 3 taon. Ang nakakalungkot, tayo na naman ang magsasakripisyo at magbabayad at magbabalik na 60 billion umano sa mga ninakaw nila. Kung ninakaw nila yan umano o nanakaw na nila umano yan 60 billion, si Juan de la Cruz na naman ang kawawa. Ninakaw nila, ibinulsa nila, inilagay nila sa maleta, pero tayo ang magsasauli. Buwis na naman natin o inutang na naman nila na tayo ang magsasauli. Nakakalungkot mga kabayan. Para tayong ginigisa sa sarili nating mantika ng mga demonyong ito umano na matatakaw sa pera ng taong bayan. Meron kayang managot? Hindi lang pagpapabalik. Sana managot dahil illegal ang paglipat. Hindi po ba? Sana rin po may managot sa issue na ito at sa ginawa nilang paglipat. Dahil illegal. Kasi kung yan ay legal, ipapasauli po ba ng Korte Suprema yan kung yan po ay legal? Sana po may managot po. Kasi talaga kung sisilipin mo yan mga tambay, impeachable yan Pera ng taong bayan yan. Impeachable. Pwedeng ma-impeach ang may accountability po ng kawalangian at katarantaduhan sa paggawa, lalong-lalo sa paglipat ng pera ng taong bayan.
contribute po yan. Yan po ay separate, hindi po buwis yan. Contribute, separate, para po sa ating insurance kung tayo magkakasakit. Hindi po ba? Kaya nga lang, wala po kasing puso eh. Walang awa ang nakaupo po ngayon, umano. Mga manhid, makakapal ang pagmumuka, lalo-lalo po pagdating sa pera. Yan po ang mga sabwatan po yan eh. Kamusta na Recto? Si Recto po, ang secretary po nung panahon na yon ng finance. Kamusta na? Ngayon po kasi, executive secretary na po siya. Hindi po ba, mga kabayan? Yan po, mga kabayan, na nakakalungkot. At na nakakalungkot po, mga kabayan. Ang nakakalungkot, yung paglipat. Kanino kukunin ang 60 billion? Kung yan po ay nailipat na sa sinasabing National Treasury, yan 60 billion, mga kabayan, kung yan po ay kinuha nila, mananatili po ba sa National Treasury yan? Kaya nga nila kinuha dahil gagamitin eh. Hindi po ba? 2024 pa po yan. Hindi po ba? Magto 2026 na. Sa tingin nyo, hindi na nila nakuha at nagamit yan. Kalukuhan na lang yun. Hindi po ba? Ang facts, ang totoo, si Juan de la Cruz, ang taong bayan, ang magsasakripisyo na naman sa anomalya at ginawang katarantaduhan at kawalanghiyaan nila umano. Thank you po mga tambay at syempre po maraming salamat po sa Korte Suprema kahit po napakatagal na naging desisyon ay ipinakita nyo po na mali at tama ang taong bayan dahil buwis namin yan at mali ang ginawa na paglipat sa pera ng taong bayan. Sana po ay mapanagot po ninyo, Korte Suprema, ang may kagagawan po ng kawalanghiyaan na yan. Hindi po ba? Sana po. At kung hindi man, sa darating po na Pangulo ng bansa, lalong-lalo po kung ang magiging Pangulo ay si Sara Duterte, ang Vice President, napakarami po nilang sasagutin. Hindi lang po PhilHealth, napakarami pa, mga kabayan, na korupsyon na issue nila. Ngayon po, safe pa sila. Safe pa sila ngayon dahil nasa kapangyarihan pa sila. Maraming salamat po mga tambay sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po mga kabayan sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Sa mga subscribers po natin, sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Maraming salamat po sa inyo mga tambay. At shoutout po sa inyong lahat. At ingat-ingat po kayo, lalong-lalo po sa inyo po mga paggawa. Thank you po. At syempre po yung dasal po natin na tayo po maingatan lahat. At ang ating buong sambayanan at ang pamilya Duterte, tayo po ay maingatan sa kapahamakan. At madugtungan din po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. At makalabas na po siya sa lalong mabilis. Thank you po sa mga dasal po natin at sa dasal po ninyo. Ingat po mga tambay. Taste lang po tayo. Paalam. Bye-bye.